So kahapon nga umamin na si Simeon Cabutero na siya ang may gawa ng krimen kay Rhea May Tocmo. Pero kahit pa inamin na ito ni Simeon, marami pa rin sa mga netizens ang hindi naniniwala na si Simeon nga ang may gawa ng krimen. Ilan sa mga tanong ng mga netizens ay kung paano daw naging magkasintahan itong si Rhea May at si Simeon. Samantalang ayon sa salaysay ni Simeon, July 16 lang nung una silang magkita talaga ng personal ni Rhea May. Pangalawang katanungan nila, sa isa kasing interview kay Simeon, natanong siya kung paano niya dinispatcha yung bangkay ni Rhea May. Ang sagot ni Simeon, sumakay siya ng taxi para nga itapon yung bangkay. Pero ayon naman sa mga pulis, motor ang sinakyan ni Simeon para i-dispatcha yung bangkay ni Rhea May. Pangatlong katanungan nila, dahil nga construction worker itong si Simeon, parang hindi daw kapani-paniwala na nakakapagpadala siya ng pera kay Rhea May kung maliit lang naman daw yung sahod ng isang construction worker. At ang isa pang tinatanong ng mga netizens ay yung mga pasa at parang sunog na mukha ni Rhea May nung matagpuan yung bangkay niya. Bakit parang hindi daw ito na isama ni Simeon sa kanyang salaysay? So ang iniisip ng mga netizens, baka iba ang may gawa nito kay Rhea May at hindi si Simeon. So medyo nagkakaroon ng konting conflict ang kaisipan ng mga netizens dun sa report ng ating pulis. Sa salaysay ni Simeon mismo, naging magkasintahan sila ni Rhea May sa pamamagitan lang ng chat. Aminado si Simeon na hindi pa nga sila nagkikita ni Rhea May ng personal. Una nilang pagkikita ay nung July 16 at doon lang din daw niya nalaman na nasa Cebu na pala si Rhea May. Ang buong akala daw niya kasi ay nasa Davao ito at nag-aaral. So nung magka-chat daw sila ni Rhea May at nalaman niya na nasa Cebu itong si Rhea, inimbitahan daw niya ito na pumunta sa tinitirahan niya at doon na nga nangyari yung krimen. So base sa police investigation, yung tinamong mga pasa at parang sunog na mukha ni Rhea May, ang explanation naman nila dito, habang sinisilid sa karton ni Simeon yung bangkay ni Rhea May, maaaring dito nagkaroon ito ng mga pasa-pasa katulad ng mga mahigpit na pagkatali ng kamay niya at ng paa niya. Tapos malamang daw yung mga pasa sa katawan ni Rhea, natamo niya ito. Siguro nung hinihila na palabas yung bangkay ni Rhea na nakasilid sa karton, at habang hinihila ito, ay tumatama ito sa iba't ibang mga bagay na naging sanhi ng mga pasa ng katawan niya. Tapos yung sinasabing parang sunog na mukha ni Rhea, ayon naman sa mga pulis, dahil after 24 hours na nung matagpuan yung bangkay ni Rhea, nagkakaroon na daw ito ng stage of decomposition or unti-unti nang nabubulok yung bangkay. Ito yung explanation ng Cebu Police. Doon naman sa sinasabi ng mga netizens na paano nakaka-afford si Simeon na magpadala ng pera kay Rhea May samantalang maliit yung sahod ng isang construction worker. Ang tingin ko naman dito, kung babasehan ko yung sinasabi ni Simeon at ng mga pulis, siguro may ibang sideline itong si Simeon. Maaring hindi lang galing sa pagiging construction worker niya yung pera niya. Pwedeng involved siya sa mga illegal na gawain, katulad halimbawa ng illegal na droga. Pwede kong isipin na baka nagbebenta siya ng illegal na droga o runner siya ng mga nagbebenta ng mga illegal na droga. So these are all just possibilities. Tapos doon naman sa hindi pagkakapareho sa sinabi ni Simeon na isinakay niya sa taxi yung karton na laman ay bangkay ni Rhea. Tapos yung pulis naman ay nagpakita ng mga patunay ng mga CCTV na kung saan sinasabi nga nila na motor ang sinakyan ni Simeon. In fact, pinakita pa nila yung suot nung gabing yun ni Simeon at nung sinasabing backrider niya na tumulong sa kanya para i-dispatcha yung bangkay ni Rhea. Ayon kasi sa pulis, yung backrider na sinasabi na tumulong kay Simeon para i-dispatcha yung bangkay ay ang nakababatang kapatid ni Simeon, isang menor de edad ayon sa pulisan. At ipinakita rin nila sa media yung suot ng dalawang nakasakay sa motor na sina Simeon nga at allegedly yung younger brother ni Simeon. So pwede ko rin isipin na kaya ang sinasabi ni Simeon ay taxi ang sinakyan niya ay dahil pinoprotektahan niya yung nakababatang kapatid niya. Kumbaga, bakit pa niya idadama yung nakababatang kapatid niya na isa pang menor de edad kung kaya naman niyang akuin lahat ng ito? Again, hindi ko sinasabi na ito yung theory ha. Ito yung personal opinion ko lang kung babasehan ko yung sinasabi ng kanyang salaysay at yung report ng pulis. Tapos medyo nagkaroon din ng duda yung karakter kasi ni Simeon. Kasi kung maalala natin, nagsinungaling na siya nung itinuro niya si Roberto Gabison na siyang nag-utos sa kanya na ibenta daw yung cellphone ni Rhea at itinuturo nga niya nung una na siyang may gawa ng krimen. So nung una kasi ang pinapalabas ni Simeon, magkaibigan at magkakilala sila ni Roberto. Pero sa interview ni Roberto matapos ang umamin itong si Simeon, sinasabi ni Roberto Gabison na dun sa lugar nila, nakikita niya itong si Simeon. At hindi daw siya makapaniwala rin na involved sa illegal na droga itong si Simeon. Siya aminado kasi si Gabison na dati involved siya sa illegal na droga. So ayon nga dito kay Gabison, nagtataka rin siya kung bakit siya yung itinuro nung una ni Simeon. So ang tanging maisip lang ni Gabison kung bakit idinawit siya ni Simeon dito sa kaso ni Rhea May ay dahil sabi nga ni Roberto, may isang kapatid daw itong si Simeon na kilalang magnanakaw sa lugar nila.
Tapos, minsan daw may nangyari na kung saan inugbog ng mga tao itong kapatid ni Simeon. So baka daw ang iniisip ni Simeon, isa siya, itong si Roberto Gabison, sa mga nambugbog doon sa kapatid niya. Kung kaya, bilang paghihiganti, ay itinuro nga niya ito si Gabison dito sa nangyari kay Rhea May. And later on, it was found out na nagsisinungaling ito si Simeon, na wala pala talagang kinalaman itong si Gabison doon sa nangyari kay Rhea May. So nakitaan na nga ng pagsisinungaling dito si Simeon na maaaring magiging question sa kanyang karakter kung ang lahat ng salaysay ba niya ay dapat paniwalaan o hindi. Kaya para sa ilang mga netizens din, labo-labo itong kaso ni Rhea May. Hindi na alam kung sinong papaniwalaan, kung si Simeon ba or yung result ng investigation ng mga pulis. Ang mga pulis kasi ng Cebu, naniniwala sila na malakas yung kaso nila laban kay Simeon dahil marami silang ebidensya ayon sa kanila. At ang pinakamalakas nga dito ay yung DNA result na kung saan nakitaan ng foreign body yung mga kuko ni Rhea May. At nagmatch ito sa DNA ni Simeon. Tapos pinangahawakan din nila yung CCTV na kung saan nakita nga doon nasakay ng motor ang pinaniniwala ang nagmamaneho no na si Simeon at yung backrider niya na sinasabi ng ating kapulisan na nakababatang kapatid ni Simeon. Naipakita rin ng mga pulis allegedly yung mga suot nitong dalawang nakamotor nung gabing idinispatcha nila yung bangkay ni Rhea May. At dahil nga dito, malakas ang paniniwala ng pulis na malakas yung kaso nila laban kay Simeon. At sigurado daw sila na madidiin ito at mabibigyan ng hatol sa ginawa niya kay Rhea May. So itong mga duda ng mga netizens sa itinakbo ng investigation, para sa akin, resulta kasi ito ng mababang tiwala or trust rating ng mga netizens siguro sa mga kapulisan. Dahil ilang kaso na rin yung naririnig natin na kung saan, kung hindi involved yung mga pulis, puro tanim yung mga ebidensya nila. Pero para naman sa akin, hindi ko nila lahat na ganun ang gawain ng ating kapulisan. Ina-acknowledge ko pa rin naman yung effort nila katulad ng ginawa nila dito sa kaso ni Rhea May. Ngayon, kung yun yung lumabas sa investigation nila, investigation pa lang nila yun. Wala pa namang hatol dito. Ang korte ang magbibigay ng hatol kung sino ang papaniwalaan nila. So ako bilang isang netizen, mas nirarapat ko na pakinggan yung both sides. Dahil unang-una, wala naman akong kakayahan na magbigay ng hatol. Hindi naman ako ang husgado. So for me, the best thing that I can do is antayin ko na lang kung ano yung magiging takbo ng kaso. Kung in the end, mapapatunayan ba ng Cebu Police ang lahat ng mga hawak nilang ebidensya na makapagdidiin sa self-confess sa crime na ito na si Simeon Gabutero. Meron din kasi mga nagtatanong na dapat daw isama rin daw sa kaso si Jewel Smith, yung sinasabing kaibigan nga ni Rhea May. Ayon kasi sa mga pulis, wala silang makitang ebidensya na may kaugnayan sa pagkamatay ni Rhea May itong si Jewel Smith. Dahil puro inconsistencies daw yung mga ebidensya katulad ng sinasabing taxi driver na sinakyan di umano ng isang foreigner at ni Jewel. Magkaiba daw yung oras kung ikukumpara kung anong oras nangyari yung krimen kay Rhea May. Pangalawa daw, yung description daw ng karton ng taxi driver ay hindi nagmamatch dun sa karton na kung saan sinilit itong si Rhea May. Well anyway, kung meron man sigurong dapat na investigahan dito kay Jewel Smith ay yung human trafficking. Ipagpalagay nga natin na wala siyang kinalaman dun sa pagkamatay ni Rhea May. Pero yung pagiging human trafficker niya, ang alam ko may pananagutan ito sa korte. Kasi diba sabi nga nila, parang siya yung nag-recruit kay Rhea May para magtrabaho sa Cebu. But again, lahat ng mga ito ay mga paratang pa lang. So kailangan merong magsampa ng kaso sa kanya for human trafficking at dinggin ito sa korte. And that's the time ang korte na magpapatunay kung may pananagutan din ba ito si Jewel Smith sa pagiging isang human trafficker. At tayo bilang mga netizens, all we can do is observe at makinig at intindihin ang lahat ng anggulo. And we are entitled to our own opinions. Pero hanggang opinion lang tayo dahil wala sa kamay natin ang magbigay ng hatol. Again, ang korte lang ang pwedeng magbigay ng hatol sa anumang kaso. So kung naniniwala man kayo na si Simeon nga ang may gawa ng krimen or hindi, nasa sa inyo po yun. But in the end, only the court can decide. And this is all for now mga kaibigan. Maganda rin yung napapag-usapan natin yung ganitong issue dahil ito ay isang social issue na kung saan ang nakasalalay dito ay ang safety ng mga mamamayan. At bilang mga taxpayers, karapatan natin ang magkaroon ng mga sariling personal na opinion. Hindi dahil gusto natin pangunahan yung mga investigador, kung hindi, ina-express lang natin kung ano yung tingin natin sa mga pangyayari. Once again, maraming salamat ulit sa inyo. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Chinoy Ako, at dito sa aking Facebook page, na Chinoy Dubai. Have a wonderful Friday everyone and enjoy your weekends tomorrow. Ingat po kayo lagi and God bless.